Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang sambayanan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po muli sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang. Jairus Madlang At Bayan. Ares Gutierrez, kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes, ika-31 ng Marso 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO hosts Japanese delegation led by PAFIO awardee Professor Wako Asato. CFO's Peso Sense program conducts financial literacy training to foreign service students. Nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations is still open. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. A delegation from Japan led by 2014 PAFIO Kaanib ng Bayan awardee Professor Wako Asato of Kyoto University recently visited the Commission on Filipinos Overseas. The delegation included representatives from the Japan Federation of Bar Associations. The visitors gathered insights on CFO's diaspora engagement, strategies, and pre-departure programs, while exploring areas of collaboration to better support Filipino migrants in Japan. The meeting concluded with the CFO proposing a memorandum of understanding to cover legal assistance for Filipino migrants in Japan, information campaigns or webinars on legal matters, and updates to pre-departure orientation seminars and guidance and counseling program modules.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. In partnership with the New Era University in Quezon City, the Commission on Filipinos Overseas conducted the Kapit-ka or Kaalamang Pinansyal Tungo sa Kaunlaran training as part of its flagship Finlit campaign, Peso Sense. The training gathered a total of 65 foreign service students, mostly beneficiaries of international remittances from their parents working and residing abroad, and its aim to equip them with essential financial knowledge and practical skills in saving, budgeting, and financial goal setting. During the discussion, CFO's primary mandate, which is promoting and mainstreaming diaspora engagement, was also given emphasis to students, featuring the vital role of overseas Filipinos to national development. The Kapit-ka training of the Peso Sense program is in line with the CFO's mandate to strengthen financial literacy among its constituents, particularly families of overseas Filipinos and remittance recipients. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nominations will be accepted until May 29, 2026, Philippine time. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards.
Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Isang mataimtim na Martes Santo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating nasa mga bansang hindi malaya ang pagpapahayag ng pananampalataya. May ganun po pala, no, Sir Ares? Oo, may alam mo ba, Jairus, may ilang countries na hindi na lang natin babanggitin Opo. kung saan restricted yung pag-practice ng religion. Opo. Lalo na kung state sanctioned yung kanilang religion doon. Opo. Nakakalungkot po ito, no, Sir? Oo. Sa mga nagdaang linggo, hindi may kakailang bigat ng tensyon ng ating sitwasyon, no? Opo. Bunsod ng tumitinding sigalot sa Middle East, Opo. na nagdadala ng pangamba sa ating lahat, lalo na ang mga OFWs, yung mga migrante at yung mga pamilya nila Opo. dito sa atin. Kahit nga tayo, Sir Ares, no po, ay nararamdaman po natin yung malaking epekto po nitong krisis sa buhay po Yun natin. na lang Sir yung Ares, papunta no po. tayo dito sa Radyo Pilipinas, di ba? Opo. Ang luwag-luwag ng Quezon Avenue. Quezon Avenue. Kasi hindi na lumalabas yung mga tao, Kaya nga po, nagtitipid. dahil sa taas ng presyo ng gasolina, no po. Nalaman ko rin dito sa kapitbahay ng Radyo Pilipinas, sa Philippine Information Agency. Opo. Naka-work from home. Oo nga, Ang mga sir, tao, no po. usually yan, Friday. Pero ito, midweek. So talagang nag-a-adjust lahat para... Talagang nagtitipid po tayo ng Oo, energy consumption. higpit turon talaga dahil ang taas na tumataas na lahat, bilihin. Opo. Siyempre, tumaas ang gasolina, tumaas ang diesel. Sama-sama na lahat yan. Kaya nga po, Sir Ares, lahat po talaga tayo apektado po sa gitna ng ganitong krisis, no po. Hindi lang seguridad at kaligtasan ang usapin din ito ng syempre ng ating kaisipan po, Oo. no. Yung ating emotional stability, no po, Hindi yung ka na ating makatulog mental health, Diba? no, Sir Ares. Opo. Ngayong araw mapalad po tayo, Sir Ares, no, at mga kababayang nakikinig po sa atin sa serbisyong CFO ngayon na makasama ang isang eksperto na hindi lamang may malalim na kaalaman sa psychology, kundi may puso para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Siya ang dating Pangulo ng Philippine Guidance and Counseling Association o PGCA at kasalukuyang mental health consultant sa Malacanang, Sir Ares. Oo nga, hindi na natin patatagalin pa. Opo. Kasama na natin sa kabilang linya si Dr. Sheila Marie Guevara Hoxon na mas gusto niyang tawagin siyang Dr. Sheikh. Dr. Sheikh, welcome po sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Kaya isang mapagpalang umaga ho, no? And thank you to Serbisyong CFO. Of Yes course, po. thank you Sir Ares, Sir Jairus, no? And of course, your head, no? Special thanks to Attorney John Carlo Magracia. Siya po ay dati kong estudyante. Ganun po ba? Yeah. Now engaged with CFO. So, magandang araw ho. Saan po ba niyo siya naging estudyante? Sa Don Bosco o sa UST? Sa UST ho, yeah. Opo. Yeah, Okay. Psychology po siya doon. Lahat po tayo ngayon, Doc Sheikh, ay naka-color blue po. No? Oo, Very nga on po, branding hindi po ko tayo. po sinasadya. Parang Hindi rin po bigla namin ng tao. sinasadya. Hindi po kami nag-usap ni Sir Wala po Ares. kami pinag-usapan din. Pero, well, maybe because symbolically parang Opo. it's a blue Tuesday. Blue shoes. O, po. Martes Yeah. Santo, no? Opo. Holy Tuesday. At medyo yun nga, yung sinabi namin kanina, medyo nakakalungkot dahil nasa gitna po tayo ng krisis. Dr. Sheikh, marami pong pamilya dito sa Pilipinas ang nahihirapang makatulog dahil sa mga nangyayari sa Middle East. Ano po ba ang epekto ng ganitong uncertainty o kawalang katiyakan sa mental health ng mga pamilyang naiwan dito sa Pilipinas? Yeah, actually, malaki ho ang epekto nito, no? Hindi lang po yung ating mga OFW sa UAE. Actually, I also gave sessions with them, no? In the Philippine School for Bahrain at yung mga nandito ho talaga sa Pilipinas, talagang mahirap ang buhay. So, talaga pong marami pong worries, no?
Ito Opo. pong worries na ito, 'pag hindi po talaga natugunan 'no, magiging, anxiety, okey? At, hindi ho tayo makakatulog. At 'pag hindi ho tayo nakakatulog 'no, hindi rin po nagiging kalmado yung ating Yes, puso, oo. pati po yung galaw natin 'no. Kaya we are very thankful that, ang gobyerno po ngayon ay may mga plano na sa ating, krisis 'no. Kasi nung una para tayong nasa silos 'no, so parang Mm. hinuhulaan pa natin. So ngayon importante ho talaga na we definitely also, identify our emotion, Opo. okay? And, definitely radical acceptance din po na kailangan po natin talagang i-accept what we cannot control, Mm, 'no? yes. And of course, what we can control is ano po ba yung negative, reaction, 'no, okay? So, yan po yung kailangan natin i-control by having positive response, 'no? At, Yes. 'pag nagkaroon po tayo ng positive response at hindi puro reklamo 'no, Oo. yung paggawa po ng mga step by step, kakalma po yung ating puso. Sasabay Opo. po yung ating behavior 'no. So, importante po ngayon siguro unang-una 'no na magtipid, 'yan. Mm. Maganda po yung ginagawa ng gobyerno ngayon na meron na po tayong mga work from home kasi talagang ang taas 'no. I think yung pagiging simple sa buhay, okay? You can also write down all your worries 'no. Puwede rin po Journaling po ba yun yung yeah, sinasabi you niyo? can go for Journaling. journaling, you can Oo. go for drawing 'no, and of course, importante rin po yung ating, boundary sa mga negative news 'no, Opo. para Totoo. hindi po tayo lalo ma-anxious. Dapat po talaga meron pong platform, 'no po, para mailabas po lalong-lalo na ng mga pamilya ng ating OFWs, yung kanilang, kung ano yung nasa loob po nila 'no, para hindi ito, maipon, 'no po, Mm. Sir Ares. Kasi mahirap ito, lalo na kinakailangan mismo ng ating mga kababayang OFWs ng higit pang Oo. suporta, ano, sir? Pero Yeah, ma'am, actually po Dr. Shake, maganda pero siya. ang Opo. tanong ko po is sa panig naman po ng mga kababayan natin, yung mga OFWs ano, na sila mismo yung nandun sa frontline. Opo. Paano po nila dapat iproseso ang kanilang pangamba, ang kanilang takot habang kailangan nilang magpatuloy sa pagtatrabaho? Yeah, so, actually po sa mga sessions na nagawa ko 'no, ito po yung mga empleyado sa Philippine School for Barring 'no. So, tinuruan ko po talaga sila ng, psychological first aid 'no. So, sa Mm. psychological first aid na yun which is, a psychosocial support 'no. So, nagkaroon po kami ng kamustahan, tinanong ko po yung kanilang safety and comfort Opo. 'no, at, tinanong ko rin po ano, ini-stabilize din po natin sa pagtatanong ng kumusta ang kanilang pakiramdam, ang kanilang naiisip 'no, and of course, pinagkuwento ko rin po sila, Opo. okay. So, kahit ho hindi sunod-sunod 'no, kasi ho 'pag nagkakaroon tayo ng mga group psychosocial support, nava-validate natin na yung ating mga nararamdaman pala at ating mga naiisip 'no, ay valid 'no. And Ah, of course, nagbigay din po ng mga practical assistance like, nilayo po sila sa lugar kung saan, nandun po talaga yung giyera 'no, medyo Yes. malayo. Binigyan po sila ng suporta ng pagkain at gamot 'no. Of course, tinuruan din po sila na magkaroon ng mga coping mechanisms. So, yung ating pong coping mechanisms 'no, ito po'y ina-align sa ating mga interes 'no, like you listen to music, are you mm. spiritual, you pray 'no, okay. Yung iba ho talaga meron pa talagang, nagwo-walking kahit po sa mga flats lang nila 'no, or yung iba ho talaga nagjo-jogging 'no, around the corner. Kasi po importante po na hindi rin nila pabayaan yung kanilang sarili, Opo. and a Yes. lot of mindfulness and breathing exercise. Ma'am, curious po ako dun sa nung sinabi niyong kayo yung nagbibigay ng counseling sa Philippine school sa Schools, Bahrain. opo. Kasi yung CFO po kasi ang Nagre-regulate agency sila dito po. sa Pilipinas na nagre-regulate ng mga Philippine schools. Kumusta naman po yung mga bata, yung mga estudyante na may nakausap po ba kayong mga estudyante na binigyan niyo ng counseling? Opo, actually po ang binigay natin is a group psychosocial support. Opo. And part of it is the psychological first aid. Ito po ay sa mga administrators
at saka po mga teacher ng elementary until senior high. So unfortunately, sir, wala po mga bata, but I also equip no the teachers no that they can also listen to their students no and also do some psychosocial support like drawings, managing their emotions. And actually talagang yung iba mas nate-tense sila pag tumatawag yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kasi mas nauunang nate-tense yung mga magulang nila sa Pilipinas na worried sa kanila, kaya mas lalo silang nate-tense kasi pinauuwi na sila. So parang imbis na ma-comfort yung mga migrante natin dahil tinawagan sila ng mga mahal nila sa buhay at para kumustahin, lalo pala silang natetense, stress Yeah. dahil sasabihin, umuwi na kayo dito, wag na kayo dyan. Actually, yung iba hindi naman lahat, but yung iba po talaga, syempre, as a parent, nag-worry Opo. yung mga magulang sa anak nila na, alam niyo, may mga missiles hanggang madaling araw, no? Kaya hindi sila makatulog, no? Opo. At hindi nila alam kung hanggang kailan ang safety ng kanilang mga anak. But we are very thankful na sinasabi ho nila na even in Doha, in Bahrain, no, I have also friends, no, and in Dubai, maganda ho talaga ang support ng gobyerno nila. O yun naman ang lagi ding, Opo. yun naman din ang laging ibinibida ng mga kakilala rin nating nasa mga ganung bansa, no, na kasi yung lugar kasi ng Middle East, lalo na dyan sa Persian Gulf, it's always in a state of constant preparedness. Yes. Kaya Yeah. handang-handa sila dyan for any eventuality, no. So yun din siguro, mama, no, maganda rin sigurong i-advocate natin sa ating mga tagapakinig yung pagiging handa. Tama No? po, sir. Actually, sir, gusto ko rin pong i-share kay Doc Shake at para rin po sa kaalaman ng ating mga viewers na ang CFO meron po tayong yung tinatawag na 1343 action line. No po. Ito po Wow, ang ibig that's sabihin ng good. 1343 ay I can help you. And this Yeah. hotline po, available din siya even sa overseas sa ating mga kababayan sa abroad. Basta mag-download po tayo ng Tinbo app at pwede po tayong tumawag dito sa hotline na to 24/7 po. Pero po, Thank you so much that there's also like that. Opo. Maraming salamat. yes po, para suportahan po yung ating mga needs ng ating mga kababayan, lalo na in terms of human trafficking, no po, in terms of abuses, no, kahit naman po kasi sa mga ganitong crisis, no po, Sir Ares, Doc Shake, ay mayroon pong mga ganitong kaso na mas malala pa po ang nararanasan ng ating mga kababayan. No po. Yeah, so I salute CFO for that. Maraming salamat. Pero ayun po, other than those that we shared po, Doc Shake, baka po meron pa pong mga ibang psychosocial services, no po, initiatives ang ating gobyerno na maaari nyo pong i-share sa ating mga tagapakinig ngayon, Doc Shake, no po. Yeah, actually yes po, ang ginagawa po ng NCMH, no, definitely po, nagbibigay po sila ng call. So, pwede rin pong tumawag yung ating mga kababayan doon, no? At kung kailangan po nila ng psychological first aid or kailangan po talaga nila ng counseling, ito rin po ay libre. Katulad po nung free call ninyo, no? Sa atin pong mga kababayan. Okay? And of course, yung ating pong NCMH ay definitely po bukas, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi pati sa abroad. Kaya po may mga free call sila. And sa mga nandito naman sa Pilipinas na umuwi, kung kayo rin po ay magpapagamot, then definitely may libre din po silang gamot. No? Okay. Yeah. Doc Shake, ito pa, balik lang po natin yung discussion dun sa Yes po. nangyayari po na yung apektado naman tayong lahat talaga ng energy crisis. Dahil nga, kanina, nabanggit natin, ito mga taas yung bilihin, mahirap yung buhay dahil minsan naglalakad na lang yung ibang tao kasi wala nang para makapagtipid. Tapos may mga nababalitaan po tayo na nagkakaroon ng anxiety attack o kaya nagpapanik lalo na kung manonood ng balita o makikinig sa balita tapos mababalitaan na meron na namang increase ng presyo ng petrolyo.
yung na may alam ako, may kilala ko na pag nakakarinig ng ganun, nanginginig siya eh. Sir, ano po? So ano po yung pwede nilang maipayo sa kanila na yung immediate na pwede nilang gawin para mapakalma nila yung sarili nila? Yeah, so importante po no yung ating mga breathing exercises, no? So you can breathe 5 4 3 2 1 and then anchor it with the present, no? Tapos i-acknowledge po natin na yung takot natin ay talagang valid, no? Without any judgment, and then focus on small immediate tasks rather than overwhelming the whole. So ano po yung mga pwede nating action plan na pwedeng nating gawin, simulain natin ng maliit muna, and then after that pwede rin po tayong makipag-usap no to someone that we trust para malaman natin na yung ating nararamdaman ay nararamdaman din ng lahat, no? And of course it's also very important to also anchor yourself, no? Hindi lang naman po sa inyong pamilya kundi for the people that you trust kung hindi po talaga kayo close sa inyong pamilya, no? And of course I do hope that we can also have the bravery, yung totoong katapangan, no, na harapin that there is really something wrong. And of course, the professional humility, the authentic and cultural humility of a Filipino to ask for help to our mental health professional. Kasi alam nyo, sir, pag itong ating nararamdaman, no, yung ating sleeplessness, yung ating worries, ito po tumagal ng 6 na buwan, di kayo natutulog, no? It can definitely lead to some symptoms of generalized anxiety disorder. So wag po nating hintayin na umabot ito ng 6 na buwan na hindi kayo natutulog, no? Ideally, ang pagtulog natin is 6 hours. And then, of course, yung pinaka-ideal po, it's 8 to 10 hours, no? Pag tayo po ay hindi natutulog ng normal, it's definitely one of the signs for anxiety disorders. Ma'am, Kaya po speaking of pagtulog, kasi nabanggit nyo, normal yung 6 to 8 hours matulog, no? Ay, well, actually, ideal nga yung 8 to 10 po ang 8 ideal. to 10 ang Oo. ideal, di ba? Pero parang sinasabi nyo, at least sana man lang maka-6 na oras 6, kang tulog. No? Pero meron po kasi kaming napag-usapan sa ibang program po before, na yung sobrang pagtulog din naman daw ay sign of stress din daw. Totoo po ba yun, ma'am? Pag tayo naman po ay natutulog ng 11 hours and above, ito naman po ay hypersomnia. So hindi rin ito maganda, no? So it can be a symptom of major depressive or generalized anxiety. Pag hindi naman po tayo natutulog ng normal ng 2 linggo, nearly every day, it can be one of the symptoms of major depressive disorder. Kaya po, importante po yung sleep hygiene. Importante po yung movements, no? Na tayo po'y gumalaw, no? At maglakad at tayo rin po ay magkaroon ng meaning and purpose, no? Bakit po ba natin pinagdadaanan ito? Okay? Talagang parang domino effect po kasi talaga ang epekto na kapag hindi po maayos yung ating mental stability, no po, Sir Ares. Yeah, yung ating mental totoo po health, no yan. po, sunod-sunod na po siya, maapektuhan yung ating physical health, yung ating pakikipag-communicate, no, yung ating social health, no po, sa ating kapwa, no po. Bago sa akin yung sinabi ni ma'am, yung meron pala nun, Hypersomnia. hypersomnia. Yeah, pag 11 hours po. At ang sinasabi po ng American Psychiatric Association, if we're not sleeping normally, it can be a tendency of 90 to 95% tendency of a mental health problem. Kaya po, kailangan maiwasan din, no? Pero paano po yung ganun? Kasi ang sinasabi na kung kulang ka sa tulog, ang gamot doon is matulog ka. Pero paano po itong sobrang matulog? Opo. Actually po yung pagtulog naman ng sobra, basta hindi lang naman po yung sobrang matagal, yung pati papasok ka matutulog ka sa office mo, no? Or baka may apnea ka na, no? So, hindi mo siya pwedeng tumagal sana ng at least a week or 2 weeks or more. Kaya I think po, no, Doc Sheikh, maganda rin po na from this moment na po sa kasalukuyan mas nagiging inclusive na po, mas napapalawak yung ating push for mental health access para sa ating mga kababayan, no po. Kasi before, malaki po talaga yung stigma, no po, when it comes sa usapin generational ng mental yan, health.
No, sir? Kasi 'di ba Doc Shek, yung sa amin older generation, hindi kasi kami pinalaki na pag-usapan ng mental health. Opo. Ngayon sa inyo, sa generation yung Jairus, open kayong pag-usapan Opo. yung mental health. Mas inclusive. Pero sa amin noon, ewan ko kung mag-agree si Doc Shek, hindi namin pinag-uusapan yun. Opo, actually po, baka po magka-panahon tayo. I'm an ex-gen, no? Siguro older lang po kayo ng konti. Pero actually po, itong mga disorders kasi na ito, meron naman na ito nung unang panahon pa. Opo. Kaya lang hindi pa siya na-research, kaya hindi pa po na-labelan. Pero meron na ho yan, no? Oo. But with the evidence-based researches, kaya po tayo nagre-research din para po malaman natin, no? Ano pa ba yung mga sakit ngayon, no? Na dati hindi naman siya na-research, no? Para mas magabayan yung mga tao on prevention. Kaya ano po, no, napakahalaga talaga nung usapin ng mental health na po. Lalo na sa ating mga kababayan na nasa overseas, no? Alam po natin yung hirap na dinaranas na maging malayo sa kanilang pamilya, no po. Paano pa kaya yung ating mga kababayang OFWs na nasa gitna ng krisis, no po, na doble yung nagiging danas, no, Sir Ares. Yeah, opo. Opo. Doc Shek, ngayon pong Holy Week, ano po ba ang pwede kayang gawin? No? Parang isabay-sabay na yung yung sabay-sabay na yung pagninilay-nilay sa parang self-care. Ano ba pwedeng magawa? Yeah, siguro po sa tradisyon natin Pilipino, no? Sa pamilya kasi namin, yung ating pong Holy Week na Monday to Friday talaga, it's really a respect, no, to our faith, no, and of course, a time to be silent and to reflect, no. But I think for Saturdays and Sundays, it's really more of reuniting with your loved ones, no. And I think pwede naman po tayong mag self-care, no, at magkaroon din po ng mga break, no. So yung iba ho talaga pumupunta sa nature, yung iba pumupunta sa kanilang mga iba't ibang mga interest, no, para magkaroon din ng time, no, para sa kanilang sarili. So I think yun po, no, yung aking paniniwala doon, it's I hope that we respect the Holy Week as well. But the Saturdays and Sundays, no, we can definitely be somewhat maging masaya din, no, at magkaroon din ng time sa sarili. Ayan po. Maraming salamat po, Doc Shek, sa inyong payo po, no? Maraming salamat din po for giving us time para tayo po ay makapagkaroon ng interview sa serbisyong CFO. Maraming salamat po, Doc Shek. At yan po mga kababayan, si Dr. Sheila Marie Guevara Hoxon, ang dating Pangulo ng Philippine Guidance and Counseling Association. At sa gitna ng krisis, hindi po tayo nag-iisa mga kababayan. Hatandaan po natin yan dahil nakaalalay po sa atin ang ating pamahalaan. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng ating programa para sa mga overseas Pinoys. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa anumang Pilipino sa anumang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.